Pinagmulan ng pangalan, ayon sa mga lokal na salaysay, ang pangalan Bahay Toro ay nagmula sa salitang toro, baka o karabaw, at bahay, bahay o lugar. Ibig sabihin nito ay bahay ng toro o lugar kung saan naglalagi ang mga karabaw noon. Isang artikulo ang nagsasaad na noong unang panahon, ang lugar na ngayon ay Bahay Toro ay ginamit bilang pastulan o porke doon nag-grazing ang mga native water buffaloes, karabaos, habang ang lugar ay bukirin pa, bago pa ang urbanisasyon. Ang barangay ay nakikilala rin bilang bahagi ng Project 8, Pugadlawin Area. Pag-unlad at pagbabago noong mga dating dekada, ang nasabing lugar ay may mga pang-agrikultura at mababa ang urban development. May palayan, mga damo, pastulan ng karabaw, at iba pang rural na gamit. lakansining.wordpress.com. Sa paglipas ng panahon, dahil sa pag-extend ng lungsod at urbanisasyon ng Quezon City, ang Bahay Toro ay naging isang barangay na may residential subdivisions, mga bahay, at iba pang urban na infrastruktura. Ang nasabing barangay ay formal na nilikha sa bisa ng isang ordinansa. Ayon sa isang blog, City Ordinance 645 na petsa, Disyembre 1, 1960 ang nagsasaad ng pagkakatatag ng Barangay Bahay Toro. Demografiya at lokasyon. Ayon sa datos mula sa PhilAtlas, ang populasyon ng Bahay Toro noong 2020 ay 59,600 at 39 na katao. Noong 2015, ang populasyon ay tinatayang 70,774 na katao. Ang barangay ay nasa unang legislative district ng Quezon City. Bakit mahalaga? Ang pangalan at kasaysayan ng Bahay Toro ay nagbibigay kahulugan sa pagbabago ng isang lugar mula sa rural-agrikultural na paggamit tungo sa urban na bersyon ng lungsod. Ang barangay ay may historikal na kahalagahan bilang bahagi ng mga lumang bahagi ng Quezon City, halimbawa, Project 8, Pugadlawin. Ang malaki at lumang barangay na ito ay nagmumungkahi ng mabilis na urban expansion, pagdami ng populasyon at pagbabago sa land use na bahagi ng pag-unlad ng Metro Manila.